So, one of the reasons kung bakit ako nag-transfer is syempre, yung isa na rin sa pinakamahalaga kung bakit tayo nandito. Kung totoo kasi mataas naman din talaga yung salary, yung sahod namin doon sa una naming nagtatrabahuhan. Pero hindi din siya sapat kung dito ka nakatira. Kasi syempre kung nakatira ka sa Pilipinas tapos ganun yung sahod mo, sipin mo malaki talaga. Pero dahil madami tayong pinagkakagastusan dito man o sa Pilipinas, and then taas na inflation rate both countries, sa Pilipinas tsaka dito, hindi na sapat yung ganong salary para sustain ko yung, I must say, yung pang araw-araw o yung pang buwan-buwan na dapat na maipon ng isang OFW. So, I decided na mag-transfer. Kasi diba, kaya naman tayo nandito sa ibang bansa is para makaipon, para maitaguyod natin yung family natin. So, ako minsan inisip ko, sabi ko parang yung ibang kaibigan ko, ibang mga colleagues natin, kung sila nakakatanggap na malaking sahod, bakit hindi din ako? Parang ganun. Parang halos parehas lang din naman yung ginagawa namin. Para parehas kaming stress and all. Sana, nag-wish ako na sana at least kahit paano tumaas yung sahod. So kaya ayun, I decided na mag-transfer ng hospital. And well, actually hindi naman hospital yung napuntahan ko. It's like office na intensive plege ang tawag namin dito. I-discuss natin yun sa mga susunod na araw, susunod na mga vlogs. Iba yung salary ng mga nurses dito sa isang state sa salary sa ibang state. Ibig sabihin, kung sa city na to ay maunlad yung city, mas may malaki yung chances na malaki din dapat yung maging salary mo. Kasi sa amin, yung city namin, sabi nila, isa daw yun sa mga mahirap na city sa Germany. Kung hindi ako nagkakamali, parang sa agriculture and sa fishing, parang doon lang din yung industry nila. Isa yun sa mga dahilan kung bakit mababa din siguro yung sahod namin. Nakakapagod. Ito guys, so actually mamimiss ko to kasi ito na yung isa sa mga last video or vlog na pwede kong gawin, na ito yung background kasi lilipat na tayo sa Stuttgart, sa city, and by the time I'm recording this, yun, nag-impake na ako. Papakita ko sa inyo yung itsura ng kwarto ko ngayon, napakagulo. So guys, as you can see, sobrang daming kalat ng aking kwarto. So natanggal ko na din yung poster ko doon. Tapos andito na din yung mga halaman natin para ibigay natin sa ating mga super friends. Ito yung setup natin guys. So meron ako ditong ating tripod. Dalawa yung ilaw natin dito para medyo maputi tayo, char. O, diba? Ito yung kama ko. So, hindi nakikita yan. Yun yung ilaw. Yan, isa pang ilaw. Doon ako nakaupo. Yan, o, diba? Tapos, yun yung aking board. Kapag bago ako mag-vlog ng work ako abroad, dyan ko nalalagay yung kung pang ilang segment na ako. Kinalas-kalas ko na rin ito. Yun. One of the reasons din kung bakit gusto ko ding mag-transfer ng ibang work is gusto ko din magkaroon ng new sets of circle of friends, new sets of workmates. Since 2019 until 2023, magkakasama na din kami. 2024, yung mga alam na namin yung mga struggles ng bawat isa.
naging close din kami. Nakasama namin yung bawat isa sa pag-aaral, tulungan, sinuportahan yung isa't isa. Pinalakas yung loob ng bawat isa. And I'm so grateful doon sa mga tao na yun. Na actually, may mga hanggang ngayon pa din naman ay andyan sila para kamustahin ka, yun, makabalita, ganun. Pero may mga iba na rin, syempre, na nagkanya-kanya na rin ng landas. May iba, nasa ibang bansa na rin, kaya nagkapamilya na, transfer na rin ng ibang hospital, ng ibang city. Yung iba nang iwan na lang. Yung iba, hindi ka na lang pinansin. Grateful din naman ako sa mga taong na hanggang ngayon nandyan pa rin, nangangamusta, kasi sila yung mga tao na hanggang ngayon ay nandyan para sa'yo at naunawaan ka sa mga times na minsan gulong-gulo ka. At this stage, parang pipiliin mo na lang din yung mga tao na nakakaintindi sa'yo, naunawaan ka at sumusuporta sa'yo. And dahil sila yung mga tao na worth it na bigyan mo ng oras. Hindi lahat nauunawaan yung mga ginagawa mo, pero andyan pa din sila para protektahan ka. When it comes naman sa workmates, 90% naman gusto ko naman talaga yung mga katrabaho ko. In fairness naman sa kanila. Siyempre may iba din naman talaga tayo na hindi makakasundo. And ako din naman ay parang siguro di na din maano yung ugali ko, parang ganun. So parang hindi naman din sila yung dahilan kung bakit lumipat ako actually. Dahil yung mga original na mga nakatrabaho mo noon ay wala na. Paano na bago ka na rin sa paligid. Tapos syempre, katulad ng sabi ko sa kanina, understaffed na kami. So parang ang hirap na din kumilos, ang hirap na magtrabaho. Pero all in all, I'm grateful sa mga nakasama ko sa trabaho for 3 years doon sa hospital, kasi sa rehabilitation, kasi per patient nila sa akin, kahit hindi ako ganun kagaling magsalita, hindi ako magaling magsalita ng German, pero andyan sila, inintindi ako. Pagka may kailangan ako sa kanila, 90% tumutulong sila. Professionally, kailangan tayo mag-move on. And yung friendship din naman na nabuo namin doon kahit paano, tinitreasure ko. Pinaplano ko din naman kamustahin at dalawin sila in the future. Pagluluto ko sila ulit ng mga Filipino food and all, or gustong-gusto nila kapag may handaan. So, alam nyo, nagunod sila. I-translate na nila to. And yun, I miss you guys. So guys, dito sa Europe, pagka summer season, hirap matulog pagkagabi kasi ano oras na? Mga 10 o'clock, 10 p.m. Tarik pa rin yung araw. Diba sa atin, usually 6 p.m. wala na, sa sunset na. Dito grabe yung sunset. 9:30, 10 p.m. Yung kailangan mong yung pagang-paga na yung katawan mo. Gusto mo na matulog, pero ang liwanag pa din sa paligid. Kaya ako meron akong black out curtain. Lastly, yung dahilan kung bakit nag-transfer ako ng ibang trabaho ay yung magkaroon ng new work experience. 2020, nung dumating kami dito sa Germany, panahon ng COVID yun, naranasan ko yung magtrabaho ng 10 days na sunod-sunod ng COVID. Ika-10th day noon. Nagka-COVID ako. After 1.5 years, nagka-COVID ulit ako. Hindi ako nagreklamo actually, pero na nagka-COVID ako. Parang enough na yun, na parang hindi ko din naman sila iniwan doon sa times na kailangan nila ako. Pag may overtime, gusto nila ng overtime, overtime ako kasi may bayad din naman yan, extra bayad yung may night differential,
na-night din ako. Pag-understaff, or yan, kailangan nila ng staff na papasok. Pag available ako, I said yes always. Most of the time, hindi din ako mareklamo sa kanila na about some and anything. Ganun tayo mga Pilipino eh. Minsan tinitiis natin yung mga bagay-bagay para lang ako sa kana, para una, makatulong. Pangalawa, para hindi na makakadagdag ng problema pa ng team leader mo. Grateful ako sa parang 3 years na nag-spend ako ng 3 years sa kanila sa rehabilitation. Sobrang dami ko natutunan din doon, sa mga machines, sa mga pasyente, hindi lang din sa mga katrabaho ko sa ibang department actually. Ang bait nila and na-appreciate ka nila na nandun ka. Kasi ano ka lang, sasabihin nila parang di ka ba nalulungkot na nandito ka na sa ibang lugar ka, nasa ibang bansa ka. Tapos sasabihin ko na lang, nalulungkot syempre. Kaso, pagka gano'n kasi yung tanong sa akin, sinasagot ko sila ng honest. Parang sinasabi ko na parang wala din naman akong choice, na parang kailangan ko magtrabaho dito sa ibang bansa, sa Germany. Kasi mas malaki yung sahod at mas malaking opportunity. So ganun, naintindihan na nila yun. Sa work experience, first time ko lang din naman na magkaroon ng experience sa rehabilitation and satisfied na ako doon. Na-experience ko yung ICU ng siguro 8 months. After ko makapasa, magkaroon ng license dito, nagpa-transfer ako sa ward kasi medyo hindi ko kaya yung stress doon. Lalo na sa relationship sa mga katrabaho, which is tatakal natin yan sa mga susunod na araw. Na-miss ko ng konti yung 4 na pasyente, 5 pasyente. Tapos pag nasa ibang part, 14 patients per day. Pero okay naman na ako ngayon sa new work ko. Nagkakaroon ng meaning lahat ng mga routine. Minsan, sobrang pagod mo. Tapos sasabihin na lang sa'yo ng pasyente mo na na-appreciate nila na kahit ibang lahi ka, lalo na kapag nakikipag-usap ako sa mga pasyente namin, kapag na-appreciate ka nila, kahit sobrang pagod mo, hindi mo sila sinusungitan. Yun, dun ako parang dun bumabaksak dun ako nagme-melt, parang ganun. Dahil day off natin, naisipan kong maggala ulit kasi summer naman na. Summer talaga, tapos ganito yung outfit. Hindi, maginaw kasi. Actually mga nasa 25 degrees Celsius ngayong araw na to. It's 7:30 PM pero as pang araw guys. Ito yung bulaklak niya. Kung di ako nagkakamali na siya, Rapsi oil, basta something like that. Ito yun, mga June, end ng May and to June, i-harvest na to, may malaking truck, kasi i-harvest siya. Diba? So kung sa atin ay, sa farm talaga natin, yaman yun, palay, yellow, or corn, which is yellow din. Dito naman mga Rapsi oil na ganito. Ito talaga yung mga tinatanim, tsaka yung mga wheat, syempre. Ganda, diba? So, super ganda yung pag nasa malayo ka. Tapos, pipigyan mo sa nagiging. So, to sum it up, kung may pinagsisisihan ba ako kung bakit ako nag-transfer or kung bakit ako umalis sa dati kong pinagtatrabahuhan, the answer is wala naman. Kaya din naman ako lumipat ng trabaho is may mga dahilan ako personally kung bakit ko napag-desisyonan yan. And sa ngayon, kahit pa paan masaya din naman ako na nagkaroon ako ng new environment, nagkaroon ako ng ibang mga colleagues, nagkaroon ako ng bagong pasyente, new experiences. Kumbaga, ako may papayo ko lang pagdating sa pagta-transfer ng hospital, ng trabaho, kung ano pa man yan. Hard work always pays off. Always grateful, and I wish them na sana ligtas din yung mga dati kong kaibigan, dati kong mga kasamahan,
dati ko makakatrabaho sa rehabilitation. So that's it for now. So kung nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to like and subscribe. Please comment down below kung may mga suggestions pa kayo at may mga gusto pa kayong itakil natin sa channel natin. And of course, maraming salamat po sa lahat na nanonood araw-araw at nanonood every time na may bago tayong labas ng mga vlogs natin. At sana kung nagbabalak kang pumunta dito sa Germany, sa Europe o kahit saan man, lagi mo tatandaan na kung gugustuhin mo at kung may mga dahilan ka para gawin yun, ituloy-tuloy mo lang yan kasi baka dyan ka uunlad at dyan mo makikita at mahanap yung sarili mo. At yun nga, tulad ng lagi kong sinasabi, hamunin man tayo ng panahon, maraming dahilan para bumangon. Ako si Eko at ito ang kwento ko. And remember, stay cute. Bye! The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. So technically, hindi tayo sa taas ng puno. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrow. Actually, 8 p.m. na, pero it feels like 3 p.m. pa dito. Mahaba ang daytime every summer dito sa Germany o sa buong Europe. Kahit sa States actually, hindi lang dito. Sarap sana maligo kaso ang ginaw. Feeling ko parang hindi ko na grabe ang ganda ng sunset dito, no? Next week, maliligo tayo dyan. Abangan nyo. Maliligo tayo dyan. Sana. Hindi malamig. Pay muna ako kasi mag-aalas na rin ng gabi. Pero maano pa. Just give me a mountain to climb. You sing la la